mas familiar tayo sa lugar. So bago tayo magsimula, gusto kong malaman muna kung naiintindihan niyo ba yung pinagkaiba ng safety and security, kasi yan, magkaiba yan. Bago ako nagsimula sa security, marami ring mga espekulasyon na ang safety at security daw ay magkaaway, sabi ng iba. Narinig ko yun dun sa matandang OM na kasama ko dati. Sabi niya, yung safety at security, yung magkaawayan. Kasi ang gusto ni safety, yung pinto nakasarado. Para safety. Ang gusto naman ni security, nabubuksan niya para na-check niya yung laman sa loob kung nandun pa. Parang gano'n, medyo conflict. Sabi naman nung isa, yung isang kwarto, para safety, dapat may pinto. Pero dapat isarado mo para naman secured. So, ang gulo, di ba? Parang nakakalito. So, magsisimula tayo sa yung madali nating maintindihan. Magsimula tayo sa sample. Halimbawa, may nangyaring banggaan. Saan kategory siya papasok? Safety ba yun o security? Incident. Security? Bakit security? Safety. Halimbawa, may natapilok, nadapa, nabukulan yung tao. Safety ba yun o security? Safety. Pag halimbawa naman yung isang empleyado, inabangan niya yung kasama niya sa trabaho, iniligawan yung jowa niya, binugbog niya, nagkaroon ng mauling incident. Safety ba yun o security? Security. Kasi doon sa sample natin, pag security may motibo, merong suspect. Samantalang sa safety naman, merong kapabayaan. Merong unsafe act and unsafe condition. Marami din siyang meaning. Pero sa payak na, sa simpleng paliwanag, ang meaning niya ay the state of being free from danger or threat of being harmed. Yun yung meaning ng security. Yung safety naman, the condition of being protected from unlikely to cause danger, risk, or injury. Ibig sabihin, patungkol siya sa mga aksidente, yung safety. Free from any injury na pwedeng mangyari sa inyo. Yun namang security, free from being harmed ng kapwa mo tao. Ibig sabihin, may suspect. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung mga tinatawag na unsafe and unhealthy acts and condition. Karamihan natin kasi pagka nag-iikot tayo sa security, hindi natin alam kung ano iniikutan natin. Wala lang kasi iutos sa atin. Diba? O, ikot ka doon, umandap, tingnan mo yung may titikitan, mga gano'n. Doon ka lang nakapokus. Hindi natin na-identify yung mga dapat nating tinitingnan. Kasi yung safety at security, di ba, nagsama na ngayon, isang tao na may hawak. Security manager, safety and security yung hawak niya. So, ibig sabihin, hindi magkaaway yung safety and security. Yung aksidente, ang cause niya lagi ay kapabayaan. Kumbaga, ibig sabihin, ang aksidente ay hindi basta nangyari lang. Meron siyang dahilan. Mga workplace natin, meron tayo dyan mga tinatawag na workplace hazard. Yun nga, yung sinabi ko yung tripping hazard. Ano yung tripping hazard? Yun yung mga bagay na nakakatalisod. Falling hazard, yung mga bagay, maraming falling hazard doon. Yung mga, sa locker area nyo, maraming patong-patong doon mga upuan. Minsan may salamin pa, di ba? Yun yung mga falling hazard na tinatawag. Dapat yun, na na-audit yun sa safety and security audit na, isama natin. Actually, nag-audit na ako doon. Hindi ko alam kung anong naging action take nila. Kasi yun yung mga tinatawag na, pag lumindol kasi, yun yung maaaring mahulog. Pag may tao sa locker, di po mahulog yun. Yung nagkukos siya ng aksidente kasi blind yung kantong yun. Dapat yun napapansin din natin. O kaya nag-recommend tayo ng convex mirror. Pero dito naman sa area natin, wala pa akong nakikitang area na kailangan ng convex mirror. Okay, ito naman yung tinatawag na iceberg theory. Yung iceberg theory, di ba yung napanood yung Titanic? Diba? Yung may nambuso. Tapos nabangga sila sa kaya na lubog yung Titanic. Yung iceberg theory, ang ibig sabihin niyan, yung safety kasi, parang winawalang bahala natin, parang hindi iniintindi kasi yung safety, parehas ng security, pag sikil yan sa
yung ano, parang nakakaabala. Ibig sabihin mo, malaking gastos. Una, yung direct cost, yung mga pampagamot mo dun sa ospital, yung magkakaroon siya ng disruption kasi yung taong yon, halimbawa, yan yung pinakamagaling mong magagawa ng bubong, nahulog. So, kailangan mo mag-hire ulit maghahanap ka naman ng panibagong magaling. So, magkakaroon ng disruption, malulugi yung kontrata mo. Maabala, maantala. Na kung sinunod lang natin yung safety, hindi natin kailangan gastusin yun, hindi kayo magkakaroon ng disruption.